Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon yon, si Jesus ay nagpunta sa lupain ng Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae na alihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit kaputok may di, tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo ng umalis sa nag-iingay at susunod-sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ko sinugo." Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Di dapat kunin ang pagkain ng mga tuta upang ihagis sa mga anak, upang ihagis sa mga tuta." Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. At sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig. Mangyari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Mga nagmamahal sa Panginoon, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Okay. Yan. Maliwanag po ba ako? Maliwanag po ako sa dulo. Parang malabo ako yata. Ulitin natin. Maliwanag po ba ako sa harapan? Maliwanag po ba ako sa kabilang harapan? Baka malaglag ako rito. Maliwanag po ba ako sa gawing kanan, dulo? Naliwanag po ba ako sa likod na dulong kanan? Yes. Anong tawag yan? Gitnang bandarol. Malapit sa Bishop's house. Maliwanag po ba ako? Parang, ayun, narinig ko na. Matagal lang yung dating na boses. Dito po, sa kaliwa, maliwanag po ba ako? Amen. Okay. Palakpakan muna natin ang pong may kapal. Yes. Siyempre po, sa broadcasting, mas kilala na po ako ng marami sa inyo. Ako po si Father Gerald Metal, ng isang diocesan priest po sa Diocese sa Antipolo. At bakit wala pa yung slide? Okay. Sa St. Michael the Archangel Parish, sa Halahala, Rizal. Ako po ay anchor, the healing touch sa Veritas, 846 kHz, inyong patapong talapihitan pagka kayo po ay nasa Metro Manila. Dito po sa UAE, ito po ay mapapakinggan sa pamamagitan po ng Best View sa Internet Explorer para makita niyo po ang video streaming at pwede po kayo mag-download ng Veritas 846 sa Android Philippines Live TV po ang recommended ko po. Pero meron pong Veritas 846 din po. Meron pa sa iPhone, basta hanapin nyo na lang para makahawig na yun doon, ha? Mga kapatid, gumawa po ako ng special, kasi po 5,000, ito pala si 5,000, ano na ako yung aking fans club, nakakahiya masabihin, friends, very friendly po ako mga kapatid. Kaya po, yung 5,000 na pong yun, kaya naglikha na po ako ng bago, Gerald Bakal na po. Ayan, ha? Apelido ko po Gerald Metal, pero Bakal po. Tingnan nyo, madinig tandaan, ano? Friends na tayong lahat, ha? Amen! Purihin ang Diyos! Natawa kagad ko sa Gerald Bakal na yan, ano? Okay, mga kapatid, element of the day. Water. Tama po ba ako? Water? Yan. Nagdala ho ba kayo ng tubig? Dala-dala nyo ang tubig. Ayan. Okay. At let me tell you, mga kapatid at kapanalig, marami pong gumagaling yan, ha? Marami pong gumagaling. Kaya po, dali nyo po yung tubig nyo. Gaya po nang nababanggit ko sa inyo, the power of the Word. Mamaya, re-reviewin po natin yan. The power of the Word, the power of prayer can change. Dati sasabi ko, we cannot change people. But let me tell you, we can. Kaya po. Akala ko hindi natin mababago ang kapwa. Mababago pala. Kaya natin mabago. Even ang mga sitwasyon ng buhay, kaya natin mabago, mga kapatid. With the help of God, syempre po, Diyos kaagad. Tuloy po natin. Tuturuan ko na kayo ng kanta. Pero nasan yung natin, patroness? Sandali lang, ha? Yun. Bago muna po mga kapatid,
ang ating saint of the day, Our Lady of Fatima. Ayan. Ay, galing naman ni Ate Marivic na sundan ako. Our Lady of Fatima po ang ating saint of the week, saint of the day. Kasi piyesta po ng Mahal na Birhen. Ito po yung last apparition ng Our Lady of Fatima. Kaya po, ngayong gabi, tapos na yun kung sakali. 97 years ago, 3 years from now, 100 years na po ang celebration ng Our Lady of Fatima. So, maganda na po yung ating 97. Meron po ba ditong edad ay 97? Wala. 79. Wala pa rin, ha? Anyway, okay. Ang ganda ni Mama Mary dyan. Element of the day, water. Okay, ito na po ang song. Ayan. Kita niyo po sa screen. Ayan. Ang title po niyan ay, ayan, magagawa natin, mga kapatid. So, ito pong magagawa natin, talagang magagawa natin. May sinasabi po yan sa kagaya po ng pagturo ko ng awit ng palaka. Ibig sabihin nun, mas ikay mukhang palaka, mahal ka pa rin ng Diyos. Amen. Kasi palakpakan nyo ng Panginoon. So, ikaw isang daliri, kahapon, mga kapatid, tumuturo ka saan? Sa Diyos. At alam mo, sa tulong ng Diyos, magagawa mo ang lahat na nagpapalakas sa iyo, si Kristo. At ang sikreto ay sikreto ng banal na krus. Ngayon naman po mga kapatid, ito naman, secret. Mamaya ko sasabihin sa inyo. Ang tono. Wala mo ni action, ha? Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Isang bagay ay di magagawa. Alam niyo na, di magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung may pagkakaisa. Ang suliranin dagling mapaparang kung may bagong buhay. Ang mga sakristan na kayo. Ito po ang action. Ayan, meron po tayong mga models. Come here. Sakristan. Mas maganda silang tingnan kaysa sa akin, no? O, kinontrata ko na kayo, ha? Dali, bilisan nyo. Ito na po. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. O, yung kalimutan, medyo ganun pa. Isang bagay ay di magagawang nag-iisa. Huwag kayong humihiya. Malulutas natin ang mga problema kung may pagkakaisa. Yes. Ang suliranin. Ano susunod? Kung may bagong buhay. Yes. So, tutulungan tayo ng El Shaddai community. Magagaling po yung mga yan. O, tayo na kayo. Ba hinintayin nyo, ha? O, dito kayo, mga boys and girls. Come over here. Don't get shy. Kayo. Okay. Huwag ka mahiya. Kayang-kaya niyan. Ready, guys? Handa na kayo. May dapat may tao sa gitna. Ako na lang. Sige. Dali kayo. Already. Are you ready here? Are you ready there? Are you ready here? Handa na po kayo dyan? Okay, let's go. Let's break it. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Landian nyo. Isang bagay, di magagawang nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung may pagkakaisa. Very good. Ang suliranin naging mapaparang kung may bagong buhay. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Yes! Isang bagay, di magagawa nag-iisa. Malulutas natin ang mga problema kung may pagkakaisa. Ang suliranin naging mapaparang. Mas mabilis! Let's show it! Ang lahat ng bagay sa mundo. Yes! Isang bagay, di magagawa. Hindi nga na po. Malulutas natin ang mga problema kung may pagkakaisa.
isa. Tama ba? Ang suliranin, hindi mapaparang. Okay. Robotic version. Robotic version. Walang expression, ha? Walang expression. Walang expression, ha? Ito siya. Walang kagana-gana. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Very good. Bagay, di magagawa. Walang ngingiti. Ako nangingiti. Sa malulutas natin ang mga problema kung may pagkakaisa. Ang suliranin naging mapaparang kung may bagong buhay. Okay, the most lively song. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundo. Sa aking bagay, di magagawa ng isa. Malulutas natin ang mga problema kung may pagkakaisa. Ang suliranin di mapaparang kung may bagong buhay. Yes, purihin ng Diyos. Magandang gabi po sa inyo lahat. Woo! Thank you, guys. Galing. Thank you, guys. Ipagmamalaki na kayo sa mga magulang ninyo, mga ano. Hiningal ako. Review po. Review muna tayo. Kaya bilisan ko ng konti kasi ayokong gagabihin kayo, eh. Alright. Yung last 2 nights po. First night, mga kapatid, pinag-usapan po natin, sampid ka lang dito. Sampid ka lang dito, kapatid. Ako rin sampid dito. Sampid. Anytime, pwede tayong mawala rito, mga kapatid. Pero hindi lamang po rito sa dito sa UAE, tayo sampid. Reality, sampid din po tayo, even to this earth. You don't belong here. Amen? Ito pong reflection nito. Patuwing kayo po ay nag-iisip ng future tungkol sa UAE, sasabihin nyo, this is also a reality in my life. Walang citizen, maski sa sariling bayan, maski sa Philippines, we are not citizens of our own country. We belong to heaven. Sino po ang kabilang po sa langit, taas po ng kamay? Alangan pumunta pa kayo sa impyerno niyan. Amen? Kaya ang prayer ko po, meron po akong 5 wish, no? Yung isa, parang di nyo na kailangan. Ang unang wish ko po, prosperity. Taas po ng kailangan ng prosperity. Mga sinungaling kayo, ha? Hindi nyo kailangan, mayayaman na kayo. Pero mga kapatid, gusto ko po, lalo pa kayong umunlad, ang buhay, para lalo pa kayo makatulong sa kapwa. At tumulong sa simbahan. Very good. Pangalawang wish ko po, mga kapatid, magitin ko na ngayon. My second wish, bigyan po kayo ng Panginoon ng long life. Ito, kailangan nyo to. Amen. Number 3, aanihin mong long life, aanihin mo ang prosperity kung malungkutin ka naman. Happiness po ang number 3. Taas po ng kamay. Yes. Number 4, para makuha mo yung 3, humingi po kayo, katulad ni Solomon, wisdom and knowledge. Taas po ng kamay. O, palakpakan yung Panginoon kung gusto nyo yun. Number 5, magugulat kayo, eternal life. Taas po ng kamay. Wala nang tumaas ang kamay. Mayroon. Pero wag muna ngayon, ha? Wag muna. May pinag-aaral pa kayo. Tsaka na lang. Okay. Number 2 po. 6 powers of the cross. Pinalitan ko na po sa Helena Cruz, ha? Nakalimutan na natin sa 6 powers of the cross. The secrets of the cross. Meron tayong action dyan, ano? Ayan. Think. Natuwa ko kanina, may nagpa-counseling, memorize niya. May action lang. Think, talk, thank, take, triumph, attitude. Yan, ano? Think, talk, thank, take, triumph, attitude. Yung pong 6 na yan, mga kapatid, i-apply po na muna natin bago ako sumunod sa susunod na topic. Narinig ba ako sa likod? Sorry po, ah. Yan, alright. Ito po yan, nilakasan. Salamat. Thank you. Salamat, brother. Brother, thank you very much. Okay. Galing. Halimbawa, may anak po kayo na may sakit. May sakit.
Ito po, sasabihin ko sa inyo, ito po yung faith talaga. Ito pong 6 na to, this is really faith. First, isipin mo na ang anak mo kagaling. Isip mo lang. Tandaan nyo, ang building na gawa, una muna sa isip, tapos ngayon. Bago nagkaroon ng tolda rito, inisip muna na i-cover ito. Bago kayo nabuo rito, inisip muna yon. So, ibig sabihin, nagsisimula lahat sa isip. Okay. 2. Gagamitin ko muna ng konti. Back up, brother. Alright. Hello. Okay. Ayan, baka po na tayo. Think. Word. Kailangan po sabihin nyo, mukhang imposibleng mangyari ng anak mong may leukemia ay gagaling. Just say it. Yun po yung power of the word. Gagaling ang anak ko. Gumagaling. Present tense. Gumagaling ang anak ko. Tanggalin nyo na po yung sana gumaling. Gumagaling ang anak ko. Yung pong ginamit ko mga kapatid, hindi ko po sinabi yung mga yan dahil inimbento ko lang, experience ko siya. Sabi ko nga sa inyo, hindi kayo maniniwala na mahiyain ako. Natatakot po ako sa ganitong crowd. Lahat kayo nakatingin sa akin, ang feeling ko concert star ako. Pero, hey Gerald, hindi mo dinadala si Gerald Metal. Ang dala mo si Jesus Christ na mga taga Abu Dhabi. Wala nang iba. So bakit ako mahihiya sa inyo? Si Kristo naman ang dala-dala ko. Pag nakita niyo si Kristo at sumaya po kayo, masaya na rin po ako. Amen? Amen. Okay. Anak ko, gagaling. Wala akong trabaho, may trabaho ako. Gusto mong tumaas ang sweldo mo? Mataas na ang sweldo ko, maski hindi pa. Inaapi ka ng amo mo? Ang bait ng amo ko. Sinasapa ka ng amo mo? Hinahalikan ako ng amo ko. Sabihin mo ganun. Hindi ka pinalalabas? Malayang-malaya ako. Kaya, mga kapatid, wala ka malay-malay. Tulad po ng sinasabi sa Water ni Masaru Emoto, yung sinasabi mo nangyayari. Yung feeling mo, hindi ka mahal ng asawa mo, sabihin mo pa, hindi mo na siya mahal, sabihin mo pa rin sa kanya, sweetheart, I love you. Joke lang. Sabihin niyo totoo. Pero, maski minsan hindi mo nararamdaman yung feeling, lalo na pag nagtaksil yung asawa mo. Ito, sabihin ko sa inyo, yung batang yan, babalik sa kinaroroonan niya. Babalik sa kinaroroonan. O, tingnan nyo, power of the word. Amen. Alam niyo mga kapatid, napansin ko meron kayong mga, ang tawag ko doon, crying room, kasi umiiyak yung mga baby. Yung pala, baby's room pala tawag doon. Bakit may matatanda? Pagdating ng mga bata doon siya nag-iingay, sabi ko, bakit kaya? Kasi mga pare ayaw ng mga batang kakalat-kalat. Ako po walang problema sa akin yon. Kumalat-kalat ang mga bata dyan, okay lang. Wag lang po matatanda. Bawal. Okay, talaga. Ito na pala. Power of the word. Now, pagpasasalamat po has power. The power of thanksgiving. Lahat pong yan nasa letter T. Nasaan na ba yung T na to? Wakan ko na nga yung cross. Lahat po nasa letter T. The power of thanksgiving. Pag nakakita po kayo ng cross, sasabihin niyo po kay Lord, Lord, thank you for saving me. Thank you for the gift of salvation. Thank you for my faith. Tapos po, tingnan mo yung asawa mo. Tumingin ka sa kaliwa. Nakita mo asawa mo, katabi mo? Tingnan mo ang kapitbahay mo. Thank you, Lord. Basta thank you na lang. Tapos po, next po mga kapatid, 4. Ako yun Dali, kasunod. Next. Yung next. Hindi ako, yung next. Yan, kodigo. Next po, the power of... Ayun na. Yung pong take listening, kailangan po mga kapatid, may guidance ka. Hindi po yung basta sugod ng sugod. Ito po yung power of taking. Listening to the voice of God. Kaya po mga kapatid, ang ganda po nung, bago ko lumabas sa loob ng simbahan, sa sacristy, nakita kong Blessed Sacrament. Gawin niyo pong habit na pumunta po sa Blessed Sacrament to listen. Minsan may tanong kayo, Lord, kalooban mo po ba na magtrabaho ako dito? Walang sagot, di ba? Upuan niyo lang po doon sa simbahan. Umupo lang kayo. Pag nakatulog kayo, pagising na lang sa katabi nyo, ha? Lord, ano po bang gusto mo? Yan. Wala pong sasagot si Lord.
darating ang mga mysterious coincidences. There's sabi ni Ogway dito sa atin, nung pinapanood natin Kung Fu Panda, there's no such thing as happening by coincidence. Dadagdagan ko po yun, because everything has its plan in the mind of God. Hindi po kayo nasa UAE na nagkataon lamang, mga kapatid. Nandito po kayo sapagkat ginusto ng Diyos na nandito kayo. Purihin natin ang Panginoon. Ginusto ng Diyos na ma-meet mo yung asawa mo. Kaya po, maski bad breath ang asawa mo, pagtiyagaan mo na. Bigyan mo na lang siya ng tawas. Ha? Kaya po yung mga kabataang babae, kung talagang kayo po ay gusto nyo magandang buhay, titingnan nyo muna yung magiging mapapangasawa nyo. Patulugin mo sandali sa bahay. Wala kayong gagawin, ha? Patulugin mo lang. Titingnan mo kung makakatulog ka kung naghihilik siya. Pag nakatulog ka, pakasalan mo. Lalo na yung mga lalaki, pag nata-turn off ka sa humihilik na babae, at patulogin mo muna yung sweetheart mo, huwag yung namamasyal kayo, at natulog siya, at humilik, kinabukasan, i-break mo na. Yan, bibiro lang po ako. Pero kung nasasarapan ka sa hilik ng sweetheart mo, ayan, pakasalan mo siya, sabihin mo sa kanya, I love you. Ganoon. Amen. Tuloy po tayo. Okay. Attitude, triumph. Every difficulty is opportunity. Alam niyo na yan. Number 6, power of choosing your thought, attitude. You choose your thought. Pinili niyo pong maging malungkot, pinili niyo ring maging masaya. You choose wellness. Di ba? You choose happiness. What would you choose? God or not God? I choose God. I choose to be happy. At sa gabing ito, mga kapatid, I choose that happiness be yours tonight. Amen. Sino pong gusto maging masaya, taas walang na kamay? Ang tumataas ng kamay, sasayo po talaga kayo. Huwag niyo lang sasobrahan. At baka kayo mapagkamalang luka-luka. Okay, tuloy po tayo. Pero mga kapatid, meron pong topic tayo ngayon. The 7th secret. The topic of the day. The power of nothing. The secret power of the cross. The power of nothing. Ito po ang galak ng pagwawala. Teaser ko lang po yung mga kapatid. The power of nothing. The 7th. Ano meron dito? Tingnan niyo po yung readings natin kanina. Nabago kaya reading? Ayan, nabago na. Filipos chapter 2. Yan. Tapos po, yung mabuting balita. Dalawang karanasan ng pagwawala. Okay. Sabi po babasahin muna po natin, pero tingnan mo po muna natin yung secret of the secret ingredient ulit ng Kung Fu Panda. Paborito ko ulit ho yan, ano? The secret of the secret ingredient. The secret of success. The secret of everything. Ito po siya. Ito po siya. Ayun na. Ay, nawala yung audio. Nothing. Huh? You heard me. Nothing. There is no secret ingredient. To make something special, you just have to believe it's special. To make something special, you have to believe that it is special. Mga kapatid, kung tinitingnan yung mukha ninyo sa salamin at nakita niyo po, pango ang ilong nyo. At nakita ninyo na ang mata niyo ay dalawang bilog lamang. At nakita ninyo na ang mukha ninyo ay walang pinag-iba sa mga pinanggalingan natin sa evolution. Alam niyo na yung gusto ko sabihin, mga kapatid. At pag nakita niyo ang sarili niyo, parang you're unworthy. Let me tell yourself, I am special. Say it. I am lovable. I am loved by God. Let me tell you, mga kapatid, maski po kayo po yung puting-puti na ang buhok, maski po kayo nanghihina na lalakas ang katawan nyo, may energy po kasi ang power of the Word. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Okay. Meron po kong librong nabasa years ago. Ito po ay, ang title po, bilis naman, ang title po niya, Hope for the Flowers, ni Trina Paulus. Ni-research ko ulit yan kasi nawala na yung libro. Nagbasa ako ng children's book, pero hindi sa children's book. It's the story of, Hope for the Flowers. Bakit dinulit ulit? Yan.
Ang kwento po nito, ayan, next slide po ate, tungkol po sa next slide ulit. Yung dalawang caterpillar. Si Stripe at saka si Yellow. Yan. May nakabasa na po nito? Yan. It is Stripe at si Yellow. Sabi po, natamad na sila kakakain ng ng dahon. Sabi nila, kailangan may mangyari sa buhay natin. Tulad po natin mga kapatid, gusto natin may mangyari naman sa buhay natin. Nasa Pilipinas tayo, meron tayong income, iba magandang income, engineer na yung iba. Iba naman, ang hirap ng buhay natin. Parang pag nagpapa-hospital tayo, ang government natin, pinarivatize na lahat ng hospital. Ultimong labor, may bayad na. Samantalang dito, isang bukaka mo lang, gagamutin ka na kagad ng doktor. Di ba? Ang bait ng gobyerno. Wow. Anyway, so kailangan gumawa tayong paraan. Mag-abroad tayo. Ito namang isa, umakyat tayo. So, may napansin siya, lahat ng mga caterpillar, pumunta sila doon sa tinatawag na caterpillar pillar. Wala na sa screen yun. Tapos kanya sila ng akyat. Tapos nakita ni Stripe, sandali, atras ka muna ate. Mamaya pa yan. Nakita ni Stripe, si Yellow. Sabi niya, baba muna tayo. Hindi ka ba natatamad? Hindi, gusto ko umakyat. Ayoko na eh. So, ang ginawa ni Stripe, pumasok siya doon sa caterpillar. At habang umaakyat siya, nakita niya, ang dami palang mga pillars, mga caterpillar. Inaapak-apakan nila yung bawat isa. Inaapak-apakan nila. Tapos malapit na siya sa taas, biglang narinig niya, wala naman dito sa taas eh. Wala. Huwag ka maingay, sabi ng iba. Baka marinig ka ng iba. Huwag ka maingay. Tayo lang nakakaalam na walang mangyayari sa taas. Narinig niya, ha? Ano? Ang ginawa niya yung bumaba. Na-meet niya si Yellow. Si Yellow naman, nag-spin na ng cocoon. At pagkatapos naging butterfly siya. Yan, pwede na yung cocoon at saka butterfly. Yan. Tapos mga kapatid, sinabi niya kay Yellow, magiging ganito ka din. So pinili niya na nag-spin din siya ng cocoon at pagkatapos naging butterfly siya. At lumipad sila pareho. Nakita nila yung yung caterpillar pillar, patuloy pa rin siya sa pag-struggle, one after the other, and the others die. This is the world, mga kapatid. Ito po ang mundo na kinalalagyan nyo. Amen? Para makaakyat ka, aapakan mo yung iba at inaapakan ka din. Kung hindi ka matapang, aapakan ka. Ganun talaga ang mundo. Pero mga kapatid, buti na lang may pananampalataya kayo. At ang pananampalataya nyo ang mag-spin ng cocoon at maglalagay. To remind you, mga kapatid, pag kayo po nasa retreat, pinapaalalahanan po kayo, everything is just nothing. At doon sa nothingness na yung mga kapatid, pag nakilala mo siya, ando doon ang galak ng pagwawala. Teka muna, dalawang ibig sabihin po ng pagwawala. Slide 25 na po tayo, ate. Dalawang klase, malungkot, ayan, na pagiging wala. Ito po yung pagiging makasarili at pagmamayabang. Yung, magwala tayo, sige, inuman tayo, pare, hanggang maubos na tayo ng pera. Punta tayo dyan sa mga bar, sige, okay, mag-wedding tayo dyan. May wedding daw dito sa Abu Dhabi. Hindi, sa alin ko na narinig may wedding. Anyway, so, hindi ko meron din dito, no? Tapos meron din daw ditong karera ng mga, sabong live from the Philippines, sabong.com. Ayan, titignan niya kung sino man nanalo sa sabong. Pangalawa, masayang pagiging wala, pagmamalasakit. Ito po yung the real meaning ng readings natin, happy nothingness. Ito po yung nakabatay sa pagmamalasakit sa kapwa. Ito ang tunay na tagumpay. Ano po ang kahulugan ng pagsawawala? Ito pa, walang taro sa pagsasaya na nakasisira. Isa po ito. At ang kabila po ay makabuluhang paghahandog ng sarili alang-alang sa iba. Pinupuri ko po ang kapad sa pag-assemble ng ganito pong assembleya. This is really an act of unselfishness. Selflessness. Ang tawag po dyan ay dakilang pagwawala. Ipagpatuloy nyo ang inyong pagwawala. Purihin ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang sa first reading natin, si Kristo, Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang kanyang katangian sapagkat Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang naging tao siya, nagpakumbaba at naging masunurin hanggang kamatayan
Oo, hanggang kamatayan sa krus. Though he was in the form of God, Jesus did not deem equality with God something to be grasped at. Rather, he emptied himself and took a form of a slave, being born in the likeness of men. He was born of human estate, but it was thus that he humbled himself, obediently accepting death, even death on the cross. Yan po ang 7 secret of the cross, the nothingness of Jesus. At pag tayo po ay nothing before God, mga kapatid, andun dun po ang true happiness. Tingnan niyo po yung babaeng Cananea. Nagre-request, Lord, maawa po kayo sa akin. Inaalihan po ng demonyo ang anak ko. Yan po siya. Tingnan niyo, mukhang inaalihan talaga siya ng demonyo. Hindi kumibo si Jesus, ha? Hindi kumibo. Hinisnab siya. Lord, Panginoon, harapin niyo na nga. Ang kulit-kulit. Bunga nga. Lapitan niyo po. Hindi pwedeng ibigay ang pagkain ng bata sa mga tuta. Sagot ba naman ng babae? Lord, maski po yung mumo na nilalaglag. Napaka-humble. Yun po yung nothingness eh. Maski po yung mumo na nilalaglag, tatanggapin ko po yan, Panginoon. Basta po galing sa'yo. Natuwa siya sa pananampalataya ng babae. Sabi niya, ang Diyos na tumanggi, ang Diyos na hindi namansin, biglang na-strike ng nothingness ng babaeng Cananea. Kaya kung gusto niyong humiling sa Panginoon, be nothing before God, and you will be great. Pagpalain natin ng Panginoon, purihin natin ng Diyos. Paano po gagawin to, mga kapatid? Sabi daw dito, ng reading natin, paanong pamamaraan? Okay. Maghari sa inyo, lubusin niyo ang aking kagalakan. Ang nothingness po, mga kapatid, brings happiness and joy. Okay. At sabi ng Philippians, chapter 2, binasa natin kanina, maghari sa inyo ang pagkakasundo. Magbuklod kayo sa isang pag-ibig at maging isa kayo sa puso at diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa inyong matanyag. Kaya po, mga kapatid, mamaya banggitin natin, bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang sa inyong sarili, magpakababa kayo katulad ni Jesus. Ayan, ihimayin natin ng konti itong reading natin. Total, may kodigo naman ako, pwede akong lumakad. Number 1, magkasundo. Yun daw ang precondition. Magkasundo kayo, maging isa sa puso at diwa. Kaya kung kayo po'y gumagawa ng mga ganitong mga gawain at away-away kayo, utang na loob, tigil nyo na yan, magkasundo lang kayo. Alam niyo po sa parokya po namin, masisang parokya, pinag-aawayan yung bulaklak. Na bulaklak. Gusto daw may bulaklak sa gilid, may bulaklak sa harap, may bulaklak sa likod, at may bulaklak sa tenga nila. Ayan, puro bulaklak ang pinaglalalagyan. At mga kapatid, away-away sila sa bulaklak. Sabi ko sa kanila, kung pag-aawayan nyo lang yung bulaklak, utang na loob, itapon nyo mula bulaklak na magkasundo lang kayo. Sabi, ang sponsor ito, bulaklak na ito. So, ito, sponsor ito. Okay. Next po mga kapatid, huwag gagawa upang matanyag lamang. Alam niyo po, sa ibang gawain, pwede po kayo matanyag, pero except this work, ito pong gawain, dito na nga ako sa bilang side. Dito po sa gawain ito, hindi tayo pwedeng magyabang. Lahat po tayo humble, walang mayabang, walang mataas. Kasama na siya na taga-Pakistan. Pakistan ka ba? India, sorry. Ayaw niya maging taga-Pakistan. Okay. Next po mga kapatid, huwag ipalagay na kayo mabuti kaysa iba. Huwag kang, okay lang, maski mataba ka ng konti. Ayan. Okay lang yon. Huwag kang magyabang sapagkat sabi mo, anak, patungo ka pa lang, pabalik na ako. Sasagot naman siya, buti na lang, di tayo nagkasalubong. Okay, next. Huwag na ipalagay na kayo mabuti sa iba. Number 3. Sapagkat lagi po mga kapatid, there's somebody greater or lesser than ourselves. Lagi kang may matututunan sa kapwa mo. Amen? Amen. Tama. Number 4. Magpakababa, gaya ng game. Magpapakababa ni Kristo. Nakanganga ako, nakakaya. Magpapakababa ni Kristo. Tuloy po tayo. Ito po ang masayang pagwawala. Amen? Okay. May number 1 ako. Pagwawala ng kasalanan. Ito po yung ingredient.
Ang kinakailangan po steps natin, medyo seryoso po ng konti ito ha, at tatagaan nyo lang ako ng konti. Importante po ang unang pagwawala. Gusto nyo maging masaya? Tanggalin nyo po yung mga balaho sa kaluluwa. Ano po yung balaho sa kaluluwa? Remove traces of sin. Habang meron po tayong kasalanan, mga kapatid, hindi ka magiging masaya. Dahil dito, itutulak ko na po kayo sa sakramento ng pagkukumpisal. Ayan. Nakalimutan ko yung isa. Naalala ko ulit. Huwag kakalimutan. Kung gusto mong maging masaya, matuto kang magpatawad sa biyanan mo. May biyanan ka ba, ate? Wala. Nagkahiwalay na kaya asawa niyo? Ay, hindi pa rin. Okay. Patawarin mo na ang asawa mo. Kung yung asawa mong yan ay sinaktan ka, dinurog ang puso mo, at humanap ng iba. Ang masakit pa nito, yung hinanap niya, best friend mo. Merong ganun, mga kapatid? Akala mo kumare, yung pala kinukumari na siya. Ayan. Ito po yung mga kapatid na tinatawag nating pagwawala. This time, forget it. Di ba, kuya? Kalimutan. Next po, mga kapatid. Ayan, nasaan tayo? Next, ayun. Masayang pagwawala. Pasasalamat po ang kasunod. In thanksgiving, there is always emptiness. Magpasalamat po lagi sa pamamagitan ng pagbibigay. At take note, mga kapatid, bibigyan ko din po ngayong gabi ang misa. May nagsasabi sa akin, dito daw sa inyo, hindi pa raw tapos ang misa, umuuwi na pagkatapos ng komunyon. Totoo ba yon? Yes or no? Oh yes, malakas ha. Tapusin nyo ang misa. Hindi po pasasalamat yan. Ginagawang sine ang misa. Dumating ng late, inabangan yung kasunod, dinugtungan yung kasunod, umuwi na. Hindi na po ganun ang sine sa Pilipinas. One show, 1 hour lamang. Come on time. Pag hindi ka dumating on time, sumunod na misa, buuin mo. Maganda ang kwento kapag binubuo. Mas second time around. Amen. So lahat po rito, inaasahan ko po, mga kapatid, buuin ang misa. Huwag pong kakalimutan ang blessing ng letter T. Yun po yun eh. Huwag niyong kakalimutan. Pag dumating po yung letter T, pag wala yung letter T, walang blessing. Kapag may letter T na, umuwi na kayo, masih kumakanta pa sila. Amen? Mahalaga po yan. Okay. Every Mass is Thanksgiving. Alam niyo po ba ibig sabihin ng misa? Ang tawag din po dyan ay Eucharist. Sa wikang Griego, ang ibig sabihin po ng Eucharist ay, ang ibig sabihin niyan ay pasasalamat. Tinitingnan ko yung titingnan ni brother. Stay there, brother. Ha? Stay there. Masamang espiritu. Ay, okay, mga kapatid. Stay there. Ay, stay there. Mga kapatid, importante ang tinatawag na pasasalamat. Every Mass is Thanksgiving. So kapag umattend po kayo ng Mass, hindi po dahil obligado kayo o dahil magaling yung preacher po ninyo, dadalo po kayo ng misa sapagat dapat kang may pagpasalamat. Buhay ka pa, kuya. Last night na binangungot ka. Nakita mo yung biyanan mo sa panaginip mo. Pero ngayon buhay ka. Thank you, Lord. Amen. Pasasalamat po yan. Pag pumapalakpak ka, nagpapasalamat ka rin sa Panginoon. Ang ibig sabihin niyan po niyan, appreciation. Alam niyo, may patay sa amin. May patay. Sabi ko, palakpakan po natin ng patay. Umiyak. Umiyak sila ganon. At pasasalamat po yon. Appreciation sa mga yumao. Kailangan po, mga kapatid, kailangan din natin yung pagwawala. Sa panahon din, ito po yung number 3, hindi ko na isulat dito, ang oras ng pananahimik. Yan, ito po yung time. Tayo mga Pinoy, napansin ko lang, observation ko lang, yung mga Indian, pag nagsisimba sila, napansin ko rito, dito, tsaka sa ibang sa alay, nakaganyan sila. Bait, no? Pero Pilipino ganito, habang lumalakad papasok ng simbahan, ang lakas ng mga bunga. Lumalakad ang paa, pati bunganga, lumalakad din.
Ayan ang Pilipino. Kailangan pa magrosaryo. Magro-rosaryo po tayo para po tumahimik kayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu. Amen. Doon sa simbahan po pagsimbang gabi, tuwan-tuwa ako. Maraming tao. Dito mas marami kayo, no? Simbang gabi. Doon ako sa likuran. Ang simbahan. Obserbahan ko. Tapos mayroong teenager, sabi ng babae. Nakakita ng pogi. Ito na yung barkada niya. Ito naman sa kabila, nakakita naman siya ng guy. Pare. Tumitibok ang kanyang puso. Gamagay. Lapit siya. Sabi naman ng girl. Sabi ng guy. Hi. Sabi naman ng girl. Hello. Sabi ng guy. Anong oras na? Merilo ka naman eh. Ay, ako nga pala si Procopio. Ako naman si Eustaquia. Ayun na, relasyon na. Misa, ligaw. Ang Pilipino isa rin. Pag namatin ng misa, laging may pagkain. Sige nga, wala kayong dalang pagkain ngayon, ano? Wala namang pumasama. Pero wag niyong kakainin sa loob ng misa. May babulgam pa ito, no? Communion na. Pagtapos ng communion, kinuha ulit, binalik sa bibig. Ito yung mga ugali ng Pilipino. Mass is thanksgiving. No, misa ka lang naman magugutom. Sandali lang naman yan. Ilang oras lang naman tayo ngayon. Okay. Mga kapatid, si Elijah, hinanap niya ang Diyos. Ito pong mukha ni Elijah. Yan. Si Elijah. Hinanap niya sa ingay. Iniwasan natin ng mga ingay, mga kapatid, pero God speaks in silence eh. Wala pa rin. Wala pa rin. Ibig sabihin tahimik. Para may multo. Tumahimik si Elijah. Nakaranas siya ng soft breeze. And narinig niya ang tinig ng Diyos. My dear Filipinos, dapat din po tayong matutong tumahimik. Amen? Sabi nila kapag daw ang recollection ng retreat, may iyakan, successful ang recollection at retreat. Sabi niya, ang galing ni Father. Bakit? Umiyak kami eh. Sabi niya, galing ni Father. Magpatawa. Pero, sandali. Magaling pa rin si Father pag pinahitahimik kayo. Sapagkat ang Diyos mismo ang magsasalita sa puso ninyo. Amen. O, palakpakan niyo na si Lord. Mga minamahal, maski po ako magsalita sa inyo, kapag wala po si Kristo sa puso ninyo, baliwala lang po yan. Pero pag buhay na buhay si Kristo dyan sa puso nyo, let me tell you, nagsisimula pa lamang po kayo, pinagpapala na kayo ng Panginoon. Ganan kagaling ang Diyos. Meron po akong poem, mga kapatid, na share sa inyo. Ito po ay poem na kung sakaling dumadaan po yung pagkabagabag ng buhay, dumarating po yan, nadidistorbo tayo. At ito po, ginamit po to ni Santa Teresa sa kanyang sarili. Binabasa po niya to na tula. Hindi ko alam kung saan nag-compose, pero po, malapit na po ang feast day ni Saint Teresa. Spanish po yung nakalagay po sa ating pong screen. Memorize ko po yan. Tingnan niyo kung nagkamali ako, ha? Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Naintindihan niyo yan, di ba, mga kapatid? Kasi may mga Spanish blood kayo, di ba? Spanish sardines lang, tsaka Spanish bread. Anyway, mga kapatid, English. Let nothing disturb you. Nothing affright you. All things are passing. Only God doesn't change. Your patient endurance can attain all things. He who has God, in nothing is wanting. Alone, God suffices. Amen.
Tagalugin po natin. Translation ko po ito. Ako po nag-translate niyan. Huwag kang magampala. Nasaan na? Hoy, ayun. Huwag kang magampala. Huwag kang mabahala. Lahat ay lilipas, Diyos lamang ang hindi. Sa iyong pagtitiyaga, makakamit ang lahat. Kung nasa iyo ang Diyos, sa iyo walang sasala. Diyos lamang sapat na. Babanggitin niyo po yan, mas Spanish. Pag nababagabag po kayo, nada te turbe, solo Dios basta. Hindi mo makasundo ang boss mo. Ito pong power of the word. Solo Dios basta. Habang nakatingin siyang ganon, nada te turbe, I will not be disturbed. Bakit ako mapapadistorbo? Kaya nga silang gugulo eh, para madistorbo ka. Huwag kang maratel, ano man ang mangyari. Eh, namatay ho yung anak ko. Huwag mong, wag yung anak, kasi mararatel ka talaga. Naglalugi ang negosyo. Hindi ko alam kung paano malulugi. Pero huwag kang maratel. Na-break ang relationship. Bagabag na bagabag. Nireklamo ka. Hindi ko alam kung nireklamo kayo rito. No? Nadidisturb ka. Parang ayaw mo nang makatulog. Matulog ka lang. Kasi pag may naninira sa'yo, ang aim niyan, masira ka. Kaya kapag sinisiraan ka, at pag uwi mo ng bahay at di ka makatulog, huwag ka uminom ng sleeping pill. Papatayin ka nun. Umidlip ka, tulugan mo. Sabi nga ni Freddy Aguilar, tawanan mo ang iyong problema. Ako naman sabihin ko sa inyo, tulugan mo sapagkat nandun ang solusyon. Pag-isip mo kinabukasan, fresh na fresh ka pa rin, lalong mapipikon ang kaaway mo. Amen? Okay, huwag kang magampala, huwag kang mabahala. Lahat ay lilipas, Diyos lamang ang hindi. Parang nag-double ako nung sa kaya pala. Okay, mga kapatid, may matututunan po tayo sa mga aso. Di ba yung first gospel reading po natin is about a dog, no? Hindi pwedeng bigay sa mga tuta. Maging mga tuta, Panginoon, pwede pong kumain ng mumo. Ito po ang turo natin. There are things sandali. Dogs teach us about what matters most. Number 1, live the moment. Alam niyo po kung bakit hindi masaya ang tao? They either think of the past or think of the future. Hindi ka sasaya. Lahat na nakalipas, ay, dati ganitong ginagawa namin, ngayon di malungkot ka. Dati, ang ganda mo, ngayon, ganyan ka na. Past pa rin, past. Dati, sexy ka, ngayon, siksik, liglig at umaapaw ka na. Past. Future. Sana magkaroon tayo ng kotse. Eh, may kotse ka na nga, ibang kotse naman iniisip mo, hindi ka magsasaya. Ano po ang kaligayahan? Be here and now. That is happiness. Kung kayo po yung masaya ngayong gabi, sa init ng panahon, ako iniinitan, pero naka-white ako ngayon. Di gaya sa Alain, aircon ang kanya simbahan doon. Dito naman, kayo ang nagpapa-aircon sa akin. Binibigyan niyo ako ng kaluwagan sapagkat kayo ay nandito para kay Kristo. Amen. I live the moment. I enjoy your company. I enjoy the youth. I enjoy the lay ministers. I enjoy the microphone. I enjoy. Try. I enjoy the... Mas maganda to. I enjoy the microphone. I enjoy their company. Do you enjoy doing your work? Very good. Kasi may kita pagkatapos. Okay. Enjoy ng sweldo, di ba? Mag-enjoy ka. Yung mga nagbo-volunteer, mga kapatid, nag-enjoy ba kayo? Mga nagbo-volunteer, nag-enjoy ba kayo? Wala naman kayo makukuha rito Walang dirham dito. Nababawasan pa kayo ng dirham. Pero mga kapatid, merong bagay na meron po kayo na wala sa iba. Yun po yung kasayahan sa puso. Hindi po mapapantayan ng mundo yun Amen? Ito po yung magnet na humihila sa inyo, mga kapatid, mula rito hanggang dulo, the magnet of Jesus Christ. Ito po yung kasayahan ng dog. Diretso muna po ako, mga kapatid. Overcome fear with love. Ang aso po, sipain mo yan sa umaga, tatago yan sa'yo. Pagdating mo sa hapon, tatakbo yan, dadambahin ka. Sino po mahilig sa dog? Ay, parang dami kong kapareho. Ako po, mga kapatid, hindi lamang po dog. Pinupulot ko pati pusa. Minsan nagdadrive ako. Sa hala-hala po, mga kapatid, maganda po ang kalye doon May naglagay ba naman ng 2 pusa para sa gasaan? Eh, nagkataon si Father Gerald yung magdadrive na sasakyan. Karag-karag po yung sasakyan ko, hindi pa rin naman sasakyan niya. Anyway, bigla ko pa rin. May 2 pusa. Ay, hindi pala, na-overtake ko kasi ayaw kong sagasaan.
Tinigil ko. Tigil. Balik tayo. Kinuha ko yung pusa. Nakikita nung bahay na kalat. Siguro sila naglagay. Kinuha ko yung isang pusa, mutain. Dinilaan ko pa nga siyang gano'n. Ano? Kinuha ko isang pusa. Magana pa yung pusa. Yabang, siga ka pa dyan. Dito ka. Pagsakay mo sa sakyan, tumae pa yung pusa. Ang baho-baho. Ang dumi-dumi ng pusa. Ngayon mga kapatid, ang ganda-ganda na ng pusa. It's not a matter kung anong Siamese cat o hindi anumang cat o anumang lahi ng aso yan. Ang mahalaga mga kapatid, mahal mo yung pet mo. Yan ang mas importante. Amen? Okay. Don't hold grudge. Ay, ako pa yan. Don't hold grudges. Ayun. Huwag kang magtatanim ng sama ng loob. Yan. Number 4. Mga kapatid, play every day. Alam niyo po ba mga kapatid, habang nakatayo ako rito, naglalaro ako. Hindi ko po kayo nilalaro mga kapatid. I just enjoy your company. Sabi sa akin ni Father, kasi parang sabi ko, Father Arlo, paano ba magsalita sa malaking crowd? Sabi niya, kausapin mo sila. Tama nga. Kinakausap ko po kayo nasa dulo dyan. Yan. Habang nakatingin yung, titingin ko sa camera, kinakausap ko kayo dyan. Ayan, di ba? No? Nakatingin ako sa inyo, di ba? Nasa isang camera. Ito. Hello. Sagot kayo dyan. Hello. Hi. O, di ba? Kinakausap ko kayo, mga kapatid. Ayan. Sabi ni Father Arlo, para daw kinakausap ko kayo ng bawat isa at titingin daw ko sa mga mata ninyo, maski mga duling na ang mga mata ninyo. Maski natutulog na kayo, kakausapin ko pa rin kayo. Sasabihin ko, Hoy, gising! Tuloy po tayo. Number 4, play every day. Ay, tapos na pala yun. 5, jump for joy when you're happy. Minsan sa misa po, nagkakamali. Pag nagkamali kayo, tawa lang kayo. Talagang ganun eh. Natatawa na kayo. Binipigil niyo pa yung tawa niyo. Huwag na ito. Huwag lang gano'n. Number 6, accept yourself. Hindi ka po sasaya kung di mo tanggap kung sino ka. Doon ka lang lalaya kung sino ka. Tanggapin mo na tumatanda ka na. Tanggapin mo na nauubusan ka na ng ngipin. Tanggapin mo na pumuputi na ang buhok mo. Pero tanggapin mo rin na mahal ka ng Diyos. Amen? Next, yan po mga kapatid, purihin ng Diyos. Number 7, enjoy the journey. Ang haba po ng biyahe mula dito sa Pilipinas, sa ating bansa, patungo rito. Pero let me tell you, nag-enjoy po ako sa journey. Simple lang ang solusyon, matulog ka. Hanap ka ng posisyon tulog. Tutulog sa kabila. Ayan. Tapos tinabihan ako ng isang mama. Ay, pagsakay ko pala ng airplane papunta rito, may babae na ako po kasi sabi ko tabing bintana. Eh, no? Anong number ho niya upuan nyo? Hindi niya maturo. Ako dyan. Mag-upo ka naman doon. Enjoy. Pero sabi ko, baka naman gusto ng babae na gusto sa bintana. Nakita ko naman siya, nasa kabilang bintana naman siya. Okay, the next po, mga kapatid. Matutuwa kayo rito. Number 8, drink lots of water. Ano meron sa tubig? Ano po meron sa tubig? Ang meron pa sa tubig, mga kapatid, relaxation. Pag meron kayong water, kaya may water ako dyan, sabi ni, hindi ko raw inumin ng tubig ko, mamaya, inumin ko yan. Number 9 po, ito mahalaga. Be loyal and dependable. Diretso ka na po yung number 10. Love unconditionally. Meron pong aso sa Japan, mga kapatid, ng symbol of loyalty. Ang pangalan po niya ay si Hachiko. At sino pong may alam ng story? Alam niyo yung story ni Hachiko. Yes. Ito po ay pinlay ni Richard Gere. Ito po si Richard Gere. Isa pong Akita dog. At mga kapatid, if you love animals, let me tell you, ang sarap-sarap po nilang alagaan at yung loyalty nila. Sabi nung kaibigan ko, sa Japan daw, pag meron pong magnobyo, pupunta po sila dito sa lugar na ito at doon daw sila nagpe-pledge ng loyalty. The dog became the symbol of loyalty. Kaya pag ang asawa nyo nagtataksil, anyayahan nyo na sa Japan. Halika, punta tayo sa Japan, doon na tayo. Okay, ito po mga kapatid, si Hachiko. Every day, galing po sa train, yung maamo niya, ano ba pangalan nun? Si whatever. Anyway, pagdating po ng amo niya, tatalon po yung, araw-araw po yon.
professor yung kanyang amo sa isang university somewhere else. One day, inatake po, nagkaroon ng stroke yung amo at namatay. Yung aso, mga kapatid, araw-araw nagiintay sa train station, waiting for the master day after day. Tumanda po yung aso, lumipat na yung mga anak sa ibang bahay, ando doon pa rin po si Hachiko, nagbabantay sa kanyang amo. Until one day, nakita po si Hachiko, namatay na din. Sa pelikula po ni Richard Gere, yung pagkamatay ng aso, meron pong pinakita doon na one day, nakita na niya yung amo niya at tuwang-tuwa siyang salubungin yung kanyang amo na patay na kasi patay na siya rin. Sisters and brothers, be like Hachiko, loyal to the Lord, loyal to your faith. Bantayan niyo po lagi si Jesus. Bantayan niyo po din lagi. Be loyal to your husband or wife. Ano man ang mangyari, bantayan niyo siya. In fact, mga kapatid, sasabihin ko pa nga sa inyo, kung sakasakaling kayo mabiyudo o mabiyuda, still be faithful to your husband or wife. Maganda rin po yun. Maganda rin po yung pag namatay ni husband or wife mo, nanatili ka doon sa marriage vow nyo until one day, siya lang talaga yung minahal mo sa buhay. So mga kapatid, ang buhay natin, lahat magiging wala. We'll all fall to nothing. At pagpapasok po natin ang nothing, mga kapatid, papasok po ang kwento ng buhay. Meron, alam niyo po ba yung commercial na McDonald's? Meron po akong papakita po sa inyo. May sasaliban po ng awit na ating choir. Ito po ay Kanlungan. Ayan, ni Noel Cabangon. Ay, wala palang choir. Sorry, meron po lang audio lang po yan, audio. Ito na po siya. Sorry. Nasaan yung audio? Ayan. Nawala na ang audio. The audio has been an audio. Okay, balikan naman na natin. Sa buhay natin, mga kapatid, dumarating po ang tinatawag nating old age. At mga kapatid, sa gabi pong ito, nais ko pong pasalamatan natin ang mga tao sa buhay natin. Minsan, tayo pong naririto, nakakalimutan natin yung mga taong tunay na nagmahal sa atin. At ito po yung ating mga magulang. Meron po akong sulat dito na natanggap. At ito po, alam niyo po sa Radio Veritas, meron po kaming mga letter senders, no? At ito po itong ko sa nanay. Ito po yung anak na nagkikwento. May kwento ako, ito po sabi niya. Broken family ako, hiwalay ang nanay at tatay ko at sa nanay ako nagpunta. Galit ako sa nanay ko at nainis ako sa kanya. Nakakatakot kasi yung tsura niya eh. At iisa lang ang kanyang mata. Isang araw, sa elementary school, dinalaw ako ng nanay ko sa school. Nainis ako sa kanya kasi kaya hindi ko siya pinansin at tinakbuhan ko lang siya. Kinabukasan, hinarot ako ng mga classmates ko. Nang nanay ko raw ay nakakatakot at iisa lang ang kanyang mata. Pinagtatawanan nila ako lagi. Kaya asar na asar ako sa nanay ko. Lumipas ang buong high school year ko at naasar pa rin ako sa nanay ko. Isang araw man nagkaaway kami. At pinagalitan ako ng nanay ko at sinagot ko siya ng sinagot. Sana, hindi na ikaw ang nanay ko. Umiyak siya sa harap ko at sinabi, kung alam mo lang ang naging sakripisyo ko, kung ayaw mo sa akin, lumayas ka rito. Pumunta ako sa tatay ko at pinilit ko doon tumira. Naging halos katulong ako sa bahay ng tatay ko, kaya pinilit ko ang sarili ko na mag-aral ng mabuti para makapunta sa ibang bansa at makalayo sa nanay ko. At nakagraduate na nga ako. May mga kaibigan akong tumulong sa akin at nakapagtrabaho na rin ako sa Abu Dhabi. Nakakuha ko ng magandang trabaho at nakapag-asawa at nagkaanak at naranasan ko na maging masaya at lumigaya. Isang araw, dinalaw ako ng nanay ko dito sa Abu Dhabi. Sa labas ng bahay namin, biglang dumating siya, nilapitan niya ang anak ko at balak niyang yakapin.
Pero natakot ang mga bata at natagtakbuhan sa loob ng bahay. Lumabas ako ng bahay at nagulat ako nang makita ko siya. Nilapitan ko siya at sinigawan, "How dare you come to my house and scare my children? Get out of here now!" Nagulat at napaluha ang nanay ko. Napatingin siya sa mga anak ko at maluha-luhang sinabi, "I'm sorry. I've gotten the wrong address." Napaluha siya at unti-unting lumayo sa tapat ng bahay namin. Isang taon nang lumipas, isang araw, may letter akong natanggap. Isang reunion ng mga classmates sa Pilipinas. Kaya umuwi ako ng Pilipinas. At pagkatapos ng 1 week reunion namin, naglibot ako sandali sa bayan namin para dalawin ang dati kong kaibigan. At isang kapitbahay namin, dati, ang lumapit sa akin at binulungan ako. Alam mo ba na noong nakarang linggo lang, umanaw ng nanay mo. Sabay may inabot siyang sulat sa akin at binasa ko agad. "Anak, pinilit kong makadalaw sa iyo sa Abu Dhabi at gusto ko lang yakapin at pakalaro ang mga apo ko. At natakot pa sila sa akin. Gusto ko lang maipaalam sa iyo na may maluba akong sakit. Hindi na ako magtatagal. Pasensya ka na, anak, kung nakakatakot ang itsura ko at iisa lang ang mata ko. Lagi ka tuloy inaasar ng mga classmate at kaibigan mo. Pasensya ka na, anak. Ngayon ay masaya at payapa na akong mamamatay dahil nakita kong masaya ka na ngayon sa buhay mo. Mahal na mahal kita, anak. Paalam, nanay." Pagkatapos kong basahin ang sulat, binulungan ako na nag-abot sa akin ng sulat. May nalihim ang nanay mo sa iyo. Na aksidente ka nung bata ka at mabubulag ang mata mo noon. Kaya binigay niya ang isa niyang mata sa iyo. Mga nanay, hindi ba gagawin niyo rin yan alang-alang sa mga anak niyo? At tayong mga anak, matutong magsabi ng salamat po. Salamat sa biyaya at grasya mo. Ang susunod po nating film, mga kapatid, ay kwento ng tatay. Kwento ng isang ama. Sasaliwan, bagamat ang awit po ay awit para sa ina, ito rin po ay para sa mga ama. Ay makamtan kahit na sandali, ikaw ay mamasdan, ligayang tila ba'y walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay nadarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninimtim, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Ingatan ka, alagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na
kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. Sana'y di na magising kung nangangarap man din. Kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay nadarapa, minsan din ay luluha. Di ka na maninimdim, pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Panginoon, salamat po sa pagbibigay mo sa amin ng buhay na maganda dito po sa Abu Dhabi. Inaalala po namin, Panginoon, na mga nagmamahal po sa amin, mga magulang namin na naghirap sa amin, ang mga taong nagbigay sa amin ng pag-asa, ang mga taong yumakap sa aming kahinaan at tinanggap kami bilang kami. Salamat, Panginoon, sa mga taong nagtiwala sa amin sa likod ng katotohanan. Ang pakiramdam po namin sa aming sarili ay parang mga baliwala kami. Salamat sa ina, mga nanay, mga lola na nasa bahay, nag-iintay ng aming pagdating, ang aming mga anak na naghihintay na nanabik. Namimiss namin sila sa mga sandaling ito, Panginoon. At hindi namin kaya na mawala po sila sa aming buhay. Alay po namin ang awit na ito sa kanilang lahat. Ingatan ka, halayan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa aking mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko itong pagmamahal ko. May nagmamahal akay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. Pangarap ko na makamtan ko na. Ang pagmamahal ng Diyos, mga kapatid, ay katulad po ng taong ito. Pipiliin mo ba ang anak mo kaysa maraming tao o maraming tao at ipagpapalit mo ang sarili mong anak?
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him may not perish, but may have life everlasting. Namatay ang kanyang anak para sa atin at binigay. At ang mundo pareho pa rin ang dati sa kanyang pagkakasala. Pareho pa rin sa kanyang pagkukulang, paglayo sa kanyang Panginoon. Sa gabing ito, mga kapatid, sabihin niyo sa Ama, Father, thank you for giving us Jesus, ang tunay na pagwawala ng Ama na binigay ang kanyang anak para po tayo lumikaya. Sa gabing ito, mga kapatid, kapistahan din po ng mahal na Birhen ng Fatima. At pinili rin po ng isang ina na ibigay ang kanyang anak. Sana may isa man lamang maka-appreciate ng kagandahang loob ng Diyos at ang pagwawala ng Diyos para sa atin. Sino ka para pansinin ng Diyos? Sino ka para mahilin ng Panginoon? Pero pinili ka niya kaysa sa kanyang sariling anak. Magagawa mo ba yon para kay Kristo? Magagawa mo ba yon para sa Kanya? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him may not perish, but may have life everlasting. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak. At sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, sa kapistahan po ni Mama Mary ng Fatima, gusto ko po sanang ipakita rin yung mother's part. So the Passion of the Christ, ito po ang isang ina na nagbigay din ng kanyang buhay ngayon pong October 13, 1917, 97 years ago. And this is Mary. Maraming nagsasabi, wag daw pansinin ng nanay. My fellow Catholics, no, Mama Mary cannot be ignored. We love Mary because she also gave her only Son for us. At ngayon mga kapatid, indifferent pa ba tayo sa pag-ibig ng Diyos? Sumagot kayo. May buhay ba si Kristo sa puso ninyo? May pitak ba si Kristo sa buhay ninyo? Mga kapatid, sa pag-alay po natin ng offertory, pwede na pong pumila, isasama po ninyo, hindi po pera. Yes, kailangan po ng simbahang tong pera. Hindi po lamang yun. The best is the offering of yourself to God. Kung di pa ninyo susurrender ang sarili niyo sa Panginoon, this is the night. Lord, I want to commit my life to you. At wala kong Sunday o Friday na ipagliliban sapagkat ikaw ang nagre-request nun para kay Jesus. Always yes. Always yes. Forever yes. Lord,